Nasa Davao na ang 52 mangingisdang Pilipino na hinuli sa karagatang sakop ng Indonesia dahil sa iligal na pangingisda. Na-repatriate sila sa tulong ng Konsulado ng Pilipinas at ng Philippine Navy. Sumbong ng ilang mangingisdang kinabibilangan ng ilang minor de edad, ginutom at pinahirapan daw sila ng mga umaresto sa kanila sa Indonesia. Kasama ring naiuwi sa Davao ang abo ng isang mangingisdang napatay raw ng kapwa Pilipino. Makibalita tayo kay John Bautista ng GMA Davao. Sakay ng Philippine Navy vessel na BRP Cebu ang 52 mangingisdang Pilipino nang dumating ang mga ito sa Davao City. Na-repatriate sila mula sa Bitong City, Indonesia nitong huling araw ng Mayo. Hinuli sila ng Indonesian government dahil sa iligal na pangingisda roon, ilang buwan na ang nakalilipas. Taga General Santos City ang karamihan sa kanila. Ayon sa kanila, kaunti lang ang nahuhuli nilang isda sa dagat na sakop ng Pilipinas, kaya pumalaot sila hanggang sa karagatang sakop ng Indonesia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nagawa ng paraan ng Philippine Consulate General sa Manado ang kaso ng mga naturang mangingisda. Kaya naman pinauwi sila sakay ng barko ng Philippine Navy na saktong nasa Bitong City noon para sa coordinated patrol exercises ng dalawang bansa. We normally do it, hindi naman to ngayon lang nangyari. We do it every year kasi yung mga ating mga kababayan na mga yung nahuhuli doon as illegal fishermen sa Indonesia, ang ano nila doon hinuhuli, dinidetain. That's why we have that Philippine Consulate sa Manado. Kabilang sa mga mangingisda ang ilang minor de edad na nakamulatan na ang pangingisda bilang hanap buhay ng kanilang pamilya. Ayon sa isa sa kanila na 15 taong gulang pa lang, sa loob ng mahigit 3 buwan, nakaranas sila na matinding gutom at pananakit ng katawan dahil sa pambubugbog umano ng mga humuli sa kanila sa Indonesia. Giyon sa man dito sa sulod sa detention, gipakaon ba mong tarong? Kuan ra, lugaw niya. Patarbaho may ulan init. Asa mo nagpapandapit? Giyon sa mga trabaho ng klase. Mungkuan ko daning sagboto ka ng mangulbot og sagbot. Ginakulat naman daw dito. Kung makasala mi, kulutahon mi na kay panis mo muna mo ang kwan dito. Unsang klase nga kulat? Ay sagpa na, say sagpaon, say napatiran ka. Sinira din daw ng Indonesian authorities ang mga bangka ng mga Pinoy nang mahuli sila. Wala pang pahayag dito ang Indonesian government. Ayon naman sa DFA ng Pilipinas, patuloy na tututukan ng Philippine Consulate General sa Manado ang kaso ng mga Pilipinong mangingisda. Tutulungan naman daw ng Department of Social Welfare and Development ang mga pinauwing mangingisda para muling makabangon ng mga ito. Tututukan din daw ng DSWD ang kalagayan ng mga batang mangingisdang napilitang magtrabaho dahil sa hirap ng buhay. Kasama namang inuwi ng Philippine Navy ang abo ng isa pang mangingisdang Pinoy mula sa Indonesia na si Roberto Duque. Namatay si Duque dahil sa pananaksak umano ng isa pang Pilipino habang nasa bangkang pangisda ang mga ito. Ayon sa pamilya ni Duque, na biktima siya ng illegal recruiter noong 1 taon. Away sa trabaho ang tinututukang motibo sa krimen. Nasa Indonesia pa raw ang nakapatay kay Duque. Ayon sa Philippine Navy, may humigit 100 pang Pinoy sa Bitong City ang iniimbestigahan ng Indonesian authorities. Pinoprocess pa nila. Ang problema kasi doon yung iba walang dokumento, walang mga papers. But eventually naman, nang nag-uusap kami doon sa Manado, yung Consul General natin doon, ano naman yon, pinoprocess. Dahil sa mga kaso ng mga mangingisdang Pinoy na napapadpad sa Indonesia, hihigpitan na raw ang pagbabantay sa mga pumapalaot na mangingisda, lalo na sa General Santos City. John Bautista, Nagbabalita, Pilipinas.